So hello sa mga J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, if first impression na natin yung sobrang lupit ngayon na entry-level smartphone na lalabas ng Poco. Ayan na, umataw na rin si Poco, nakipagsabayan na. At itong Poco M7 4G, maganda kaya to? Tara, check natin. So yan, ginawa natin itong video na to ngayong August 17, 2025 and it will be available sa online ng August 18, 2025, 6 PM. So bukas yan, kaya ilalagay ko na agad yung yung add to cart dito. Yung add to cart natin, makukuha nyo ng mas mura, bagsak presyo ang Poco M7. Poco M7. So, grabe ang laki nung discount niya compare sa kanyang SRP. Kaya i-click nyo na tong view products natin dito. I-add to cart nyo na agad yan. Tapos, pag napanood nyo to bukas, kinabukasan ng August 18, i-add to cart nyo agad tong Poco M7 na to dito sa ating view products dahil paniguradong below SRP dyan. May voucher pa na naghihintay sa inyo at free shipping pa. Magkano nga muna ba ang suggested retail price ng Poco M7? So, nasa entry-level segment nga to, below 10,000 pesos. Meron tayong presyo na 8,499 for the 8GB 256. Pero, dito sa ating view product, sa August 18, 6,400 lang natin makukuha ang Poco M7 dyan. Tapos, yung 7,499 na SRP na 6GB 128, dito sa ating view products, i-click nyo lang yan, 5,669 pesos na lang yan sa August 18. So, grabe, napakamura for as low as 5,000 pesos. For as low as 5,600, makukuha nyo na ang Poco M7 na merong magandang features, specifications. So, syempre na unbox review game test na rin natin yung Pro Neto, which is a Poco M7 Pro 5G na sobrang gandang smartphone ngayong 2025. Naglabas na sila ng non-Pro 4G na kaya makipagsabayan sa Infinix, Tecno, Itel at marami pang iba. Dahil yung specifications ng Poco M7 is sobrang sulit sa kanyang presyo. Biruin mo 6GB 128, 56, tapos 8GB 256, 65 possible na makuha natin. Napakagandang deal po yan. So again, this is a first impressions review. Hindi po to full review. Nagbibigay lang ako ng first impressions sa mga bagong labas sa smartphones. Yung kanilang price, specs, and of course, yung availability. So, naglalagay na rin tayo ng link dito sa video para makatulong din sa mga consumers kasi pag dito tayo bumili sa view products natin, below SRP lang natin siya makukuha at meron pang discount voucher. So, usapang specifications tayo dito sa Poco M7. So, meron tong screen size na napakalaki, 6.9 inches, IPS LCD display with a resolution na Full HD Plus 1080p. At ang maganda dito sa Poco M7 is naka 144Hz screen refresh rate na rin to mga idol. Biruin mo, nakipagsabayan na si Poco sa Infinix and Tecno na usually sila yung una nagkaroon ng 144Hz screen refresh rate for that kind of budget. Pero ngayon ang Poco, which is a popular brand din, grabe, nag-offer na rin ng 144Hz screen refresh rate. Hindi lang yun, naka-punch hole display pa siya. Napakalaki ng display. Full HD Plus 1080p resolution sa presyo na 5,000 plus lang. Napakasulit. Display pa lang yan. It is powered ng Android 15 with HyperOS 2 and yung chipset niya. Ito, marami rin naghahanap naman na ngayon ng Qualcomm Snapdragon. So, meron siyang Qualcomm Snapdragon 685 4G. Yung main camera niya is 50 megapixel and the front-facing camera niya is 8 megapixels. Pagdating naman sa battery, ito yung game changer dito sa Poco M7, 7,000 mAh non-removable battery. Ito yung isa sa pinakamalaking battery capacity na pwedeng ma-offer ng isang brand sa presyo na below 6,000 pesos lang or 5 to 6,000 pesos range. So, yon isang main advantage ngayon ng Poco M7 and ang nakakatuwa sa mga brands today, nag-o-offer na talaga sila ng mga large battery and nare-realize nila na kailangan talaga ng large battery ngayon ng smartphone kasi ang dami na nating nagagawa sa smartphone, ang dami ng features na na-offer, ang dami ng pwedeng ma-install ng mga games na nag-require ng much power talaga. So, yung 7,000 mAh na yan is malaking tulong sa mga consumers ngayon na gustong bumili ng smartphone. And hindi lang yun, 33 watt fast charging pa siya. So, the 7,000 mAh, I know 33 watts is a fast charger, pero i-compare mo siya sa 7K mAh battery, siguro mga 1 hour-ish nyo siya full charge kasi 7K malaki.
Pero okay na yun, 33 watts, kaysa naman sa ganitong presyo, mag-offer ka ng 18 watts, ay kakamo talaga ulo mo dyan. Pero 33 watts, for me, is the best minimum na pwede natin makuha pag 7K battery na siya. So yan mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng POCO M7. Next is gusto ko magbigay ng first impressions based sa specifications ng device na to. Again, this is a first impressions review. So pwede naman tayo magbigay ng first impressions sa mga smartphone kahit na wala pa yung mga devices. Wag na kayo mag-comment. Wala pa nga August 18 pa lang maglalabas, diba? So nag-decide na akong gumawa agad ng first impression kasi syempre marami na mag-add to cart niyan, para malaman nila na, ay, ano ba, sulit ba to, Lods? Ganito, yung mga nagtatanong. So ito, bibigay ko na yung sa lobbying ko, first impressions ko dito sa smartphone na to. Number one is display. The display is all goods. 6.9 inches, so almost 7 inches na yung display ng POCO M7. Hindi lang yun, 144 Hz, Full HD plus 1080p resolution, punch hole display pa, napaka all goods niyan pag nakuha nyo ng 5,000 to 6,000 pesos itong POCO M7, at marami nang nag-aabang yan bukas. Kaya kung isa na kayo dyan, i-click nyo na tong add to cart natin dito or view products natin. Dyan kayo mag-purchase dahil napakamura lang or meron pa kayong voucher na naghihintay para sa inyo. Next yung chipset niya. So sa chipset, marami rin naman nagpi-prefer ng Qualcomm Snapdragon. So meron nga tong Qualcomm Snapdragon 685 processor. So na-try na rin natin yung Qualcomm Snapdragon 685 with an Adreno GPU, and it can handle naman ng mga modern games today. So kung maglalaro kayo ng ML, Honor of Kings, COD, even Genshin sa lowest, kaya rin naman ng 685. Pero syempre, iba naman ang performance niyan when it comes sa mga iba't ibang UI. So malay nyo, mas optimize yung Qualcomm Snapdragon 685 sa HyperOS ng Xiaomi. Kaya check natin yan sa ating game test pa rin. Iba pa rin naman pag nag-game test natin ng personal or actual ang isang device. Pero again, the chipset, the Qualcomm Snapdragon 685, hindi po yan mabagal na chipset for its price tag ngayon. Next mga ka-J-Vlog, the camera. Yung camera and specs wise is okay naman. 50 megapixel camera. So, hopefully, mas maganda na yung performance ng camera niyan. Even though yung POCO M7 Pro, maganda naman talaga yung camera niyan. Pero parang nadala ako sa camera specifications ng Xiaomi and POCO eh. Tulad na lang, take for example, yung Xiaomi Redmi A5 and the POCO C71 na meron 32 megapixel pero ang crappy nung quality. Hopefully, the POCO M7, mas better siya. Since ano naman siya, M series naman siya, sana mas better or legit talaga na 50 megapixel ang main camera nito. Yun lang naman yung comment ko dito sa mga megapixel ng camera ng Xiaomi at POCO. Sa mga ka-J-Vlog, yung RAM at ROM, napakasulit ng RAM at ROM na ma-offer na. And ito naman siguro yung pinaka least minimum na pwede na rin talaga natin makuha for a price tag na 5,000 plus. 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Tapos yung 6 Plus niya is 8GB to 56. Napakasulit niyan mga ka-J-Vlog. Kaya when it comes sa RAM at ROM, alin man dito sa dalawang variant na itong pipiliin nyo, sulit naman sa kanyang presyo. Next mga ka-J-Vlog, yung battery. Yung battery talaga yung game changer dito sa POCO M7. Biruin mo, 7,000 mAh non-removable battery capacity. Hindi naman kasi lahat ng consumers naglalaro. May mga consumers nga na ginagamit yung smartphone sa trabaho nila, naghahanap lang na makunat na battery na smartphone. Ito na po ang sagot nyo dyan. Etong POCO M7, biruin mo 7K battery. Usually sa ganitong presyo, 5K, 6K, pero ito level up 7,000 mAh. Hindi lang yun. The fast charging rate is reasonable sa kanyang presyo, 33 watts. So yan na rin siguro minimum na pwede natin makuha for 7,000 mAh battery capacity. So mabagandang fast charging rate and malaki ang battery niya sa kanyang presyo. Sobrang sulit. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog sa design. Yung design niya medyo mayroon nakakuha ng attention ko sa isang design ng POCO M7. Yung parang silver na merong red blue sa gilid. Yung A06 natin, ano yun? 5G o 4G? Yung huling-huling natin. 4G. Maganda yun. Parang meron siyang two-tone color. Let's try to target na yun yung kunin natin na device. And for me, siguro yun yung mas mabilis masasold out, yung ganong color. Yung design, minimalist, very identical din sa mga smartphones today na merong vertical camera module na yun. Okay rin naman yung design niya for a POCO smartphone. And parang identical din naman siya sa POCO C71. Mas humaba lang yung camera module na itong POCO M7. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating first impression so far dito sa POCO M7. Grabe, abangan nyo na to. Napakasulit na budget smartphone today. At i-click nyo na lang tong view products natin. Dito na kayo bumili ng POCO M7. At
abangan nyo na lang yung full review, game test, and unboxing natin dito sa Poco M7 dahil ako, bibili rin ako niyan August 18, 2025, 6 p.m. Bumili na kayo niyan dahil sobrang sulit din netong smartphone.